at ang mga mukha ng kalakihan, kabilang na ang kanyang pinsan ay Paalam muna tayo, hugudin ng mga kusot. Dami ng masyadong kusot. Si Jimmy. Malakad-lakad din siya sa harapan ni Mang Rodrigo. Alam mo ba, Iho, na wala akong pamilya? Bukod tanging ako lang ang hindi na nag-asawa sa pamilya. Ibang klase ka rin, no? Nasa komplikado tayong sitwasyon pero gusto pang ikwento yung talang buhay mo. Hindi naman siya pinansin ni Mang Rodrigo. Nagpatuloy lang ito na tila hindi siya nagsalita. Nang malaman ko na ako ang magiging susunod na tagapag-inat ng isunod pang painting na yan, nakipag-iwalay kaagad ako sa aking nobya noon. Sinabi ko na hindi ko siya kailanman minahal. Habang sinasabi ko yun at umiiyak siya sa harapan ko, parang paulit-ulit akong sinasaksak ng patalim dito sa mismong dibdib ko kung nasaan ang puso ko. Tuluyan ang napukaw ang atensyon ni Jimmy sa sinasabi ng kaharap. Kitang-kita rin niya sa anyo nito ang matinding hirap na pinagdaanan. Muling nagpatuloy si Ramiro. Umupo pa ito sa upuang malapit rito. Noong lang napansin ng binata na may hawak itong tungkod. Malaki rin ang ibinagsak ng katawan nito nung huling makita niya ito. Hindi tuloy niya maiwasan na makonsensya sa ginawa nito kanina. Namura tuloy niya ang sarili sa isipan dahil alam niyang hindi siya pinalaking bastos ng ina. Ano pong nangyari pagkatapos? Tipid pang lumiti sa kanya si Romilo bago nagpatuloy sa pagkukwento. Naniwala siya kagad sa sinabi ko. Galit na galit ang kanyang mga magulang sa akin. Inatake sa puso kanyang ama dahil sa nangyari. Simula noon, umalis ang buong pamilya niya sa bayang ito. Ang iskandalong nangyari noon ay kada unan na baon na rin sa limot. Pagkatapos ng maraming taon, saka lang sila bumalik rito na kanyang pamilya. Pero mahal niyo siya, hindi ba? Bakit kailangan niyo magsinungaling? Naisip ko na kapag hindi ako magkakaanak, hanggang sa akin na lang ang pag-iingat sa painting. Baka sakaling maputol na rin ang tradisyon sa aming pamilya. Kung totoo yan, bakit hindi yung naisip ng ibang naging tagapag-iingat ng painting? Hindi ko alam. Tsak na may sarili silang dahilan. Bukod tanging kayo lang ang hindi naging makasarili. Isinakripisyon niyo ang sarili kaligayahan para sa pag-aakalang matatapos rin ang sumpa sa painting na yan. Sa kabilang banda, naging makasarili pa rin ako. Ang dami pa rin na biktima ng painting na yan. Ni Aurora, alam kong walang kakatawaran ang ginawa ko ngayon. Pagod, Woody. Lumapit si Jimmy sa painting para kasing naririnig niya ang kanyang pinsan. Pinsan, naririnig mo ba ako? Lumingon si Jimmy kay Mang Rodrigo. Nagmamakaawa si Julius na tapusin ang kanilang paghihirap. Ano kung gagawin natin? Patawanan mo ako, Iho. Ngunit hindi ko alam. Muling kinausap ni Jimmy ang pinsan. Parang gusto niyang umiyak dahil sa palaghoy na naririnig sa loob ng painting. Para na rin siyang nasasaktan sa pagpapahirap nito. Gagawin ko, insan. Patawarin mo ako. Malungkot na napatitig si Romilo sa binata. Nahihibuhan na niya kasi ang naisipagawa ng pinsan nito. Maya-maya, tumayo si Jimmy. Binitbit nito palabas ang painting. Kumuha siya ng gas at saka ito pinuhusan. Dati tiyak mo bang lahat ang tamang gawin? Pagpipilihan ba ba tayo? Kaya lang napatungo na lang si Mang Rodrigo. Hindi niya kasi alam ang gagawin para matapos na ang sumpa sa painting. Nang sindihan niyo ni Jimmy ay nagsimulang pumalat ang apoy. Maririnig ang malalakas na sigawan na nagkakabi sa loob ng mismong painting. Napatra si Jimmy habang hindi binubayan ng tingin ang nagdiliyag na painting. Nagulat pa siya nang biglang may apoy na lumabas rito at tinumbok noon si Romilo. Sindak na napatingin siya sa may edad na lalaki ng matumba ito. Nagsimula na rin kumalat ang apoy sa bandang dibdib nito. Agad na itong dinaluhan
Pinagpagya ang apoy sa damit nito. Ayos lang po kayo? Oo, iyo. Udi, malinis na yung pwesto ko. Nakatingin si Rodilo sa kwintas ng binata. Pinaglipat-lipat nito ang paningin sa mukha nito at sa suot na kwintas. Ayun yung gawa ko, kabudi. Saan mo na ako? Ang ibig kong sabihin eh, Ito pa, sino meron ang pa. nagbigay ng kwintas na yan? Ibinigay mo to sa akin ng nanay ko. Sabi niya, mahalaga ito dahil galing pa to sa tatay ko. Bakit po? Wala. Pagod. May pagkakatulad lang kasi. Tinulungan pa nga ni Jimmy na makatayo ito. Nilapitan pa nila ang painting sa kanilang pagkamangha. Unti-unting humuhupa ang apoy, ngunit ni katiting, hindi man lang ito nasunog. Anong klaseng sumpa meron ka? Titigan mong maigi. Tanging ang larawan na lang ni Aurora ang nasa painting. Wala na ang larawan ng pinahihirapan ng mga kalalakihan. Nasaan na yung pinsan ko? At yung iba pa? Nanatili pa rin ang sumpa sa painting pero nakawala na ang pinsan mo. Cut at mo ang na. iba pa sa sumpa. Labis mong nalungkot si Jimmy. Naisip niya na mas mabuti na rin yun kesa habang buhay na